sa bawat isa. Hallelujah. Inaanyahan ko po na tayo po ay tumayo. Amen. Upang ating simulan ang umagang ito ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Bago po tayo magsimula, muli ay sabay-sabay nating banggitin ang ating declaration sa taong ito. Amen po. In 1, 2, 3. Blessed is the one who trusts in the Lord, who delights in the law of the Lord. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream, producing fruit that yield 160 and 30-fold. Let our roots grow down into Christ and let our lives be built on Him. Growing our faith strong in the truth, in 2024, we must plow, cultivate our faith with double care for it by a deeper understanding and obedience to the Word of God. When rain comes and the winds of trials blow, we will not fall because we had our roots on the rock, the Lord Jesus. May Christ dwell in our hearts through faith, being rooted and established in love. Amen. Hallelujah. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo magsimula, nais ko pong ibahagi ang ating theme and verse for this month. Amen? Handa na po ba tayong harapin, amen, ang panibagong theme natin for this month? Amen? For our verse, Psalms 57:1, sabayan niyo po ako. Have mercy on me, my God. Have mercy on me. For in you I take refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. Amen? So sa umagang ito, hayaan lang natin na ang Panginoon, amen, ang maging sandigan natin. Amen? Muli pinapaalala sa bawat isa sa atin na through the storm, amen, anumang bagyo ang pagdaanan natin sa buhay natin. Amen? Anumang battles meron yung bawat isa sa atin. Amen? Sa Panginoon lang tayo sumilong. Amen? Ang Panginoon lang ang gawin natin sandigan. Amen? For He will never fail you. Amen? Hindi ka niya iiwan kailanman. Hindi ka niya pababayaan kailanman. Amen? Dahil ganon, katapat ang Panginoon sa atin. Sa Kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. At sa umagang ito, amen? Today is the Lord that the Lord has made. Amen? And we will rejoice and be glad in it. Hallelujah! Let's clap our hands for Jesus! I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you. Kanino? Yes, Lord! I'm reaching my hands to yours. We believe so much more. Knowing that all you have in store for me is good. It's good! It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And we won't worry.
truth. I will stand upon your truth. I will stand up. I will live for you. All my days I live for you. All my days I live. Come on! I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All Come my on, one more days time. I live for you. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days I Day to live day, day is the day you have me. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have me. I will rejoice and be glad. Today is the day. Is the day you have me. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have me. I will rejoice and be glad, and I won't worry about tomorrow. Giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. Yes, Lord. Praise the All the days a day. praise Hallelujah. We continue to praise to Jesus. Come on, church. Let's clap our hands. Oh, your grace is enough, Lord. Great is your faithfulness. Hallelujah. Come on, let's sing. Great is your faithfulness. Come on, church, with a louder voice. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. And so remember, your people, remember your children, remember your promise, oh God. Oh, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Yes, Jesus. Come on, let's sing this. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. Come on, sabay-sabay tayo! Your people remember your children. Remember your promise,
with one voice. Hallelujah. Yes, Jesus. So remember your promise, oh God. Remember us, Lord. So remember your Yes, peace. Jesus. Remember your children. Remember your promise, oh God. Remember us, So remember your people. Oh, remember us, God. Oh, we hold on your promises, God. Remember us. Remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Is enough. Come on. your grace is enough. Your grace is enough for my church. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. God will say, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Oh, your heaven reaching down to us. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. Oh, we're covered in your love. Your grace is enough. I am covered in your love. Your grace is enough for me. Oh, Jesus, for me. For me. For me. For me. Oh, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Yes, Jesus. You have been so good to us, God. Lord, naging mabuti ka, Panginoon. Kahit na napakasama na namin, Lord God, nanatili kang mabuti, Lord God. Nanatili kang tapat, Panginoon. You were so faithful, God. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe
you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend you've been to us, God. I call you Savior, for the blood you wash me clean, for the wrongs that you redeem. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend you've been to us. We're faithful, you're faithful to us, Jesus. What a friend we have in you, God. What a friend we have in you, Jesus. For every morning, for every open door, I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every morning, for every open door. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain,
so good to me. God, I can't Yes, believe Jesus, how you love this is how you love us. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe How you love me. What a friend you have been. So good to me, Jesus. how you love me. Oh, how you love us, What God. a friend You have been so good to me. God, I can't believe How you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe How you love me. What a friend you have been. Oh, your goodness, God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, God. Your goodness is running after, it's running after. Oh, your goodness. Your goodness is running out, it's running after me, Jesus. Your goodness is running out, it's running out. Come on, church, your goodness. Your goodness is running out, it's running out to me, Jesus. Your goodness is running out, it's running out. Your goodness. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. It's all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life. And all my life you have been faithful. Oh, you're so good. all my life. You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Let's bow with all our life. With all my life you have been faithful. And all my life you have been so
every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Morning! The Lord is here! The Lord is here! God is good! Mabuti ang Diyos, mga kapatid! Hallelujah! Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Lord, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, Panginoon, sa napakagandang umagang ito, O God. Lord, anumang karumihan ng amin nasa isip namin at nasa puso namin, Panginoon, ay patuloy po namin itong isinusuko sa iyong banal na presensya, Panginoon. Hallelujah! Patuloy niyo po kami pakalinisin, Panginoon, ng inyong banal na dugo, O God, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, salamat. Maraming salamat dahil ikaw ay mabuti sa bawat minuto, bawat oras ng aming mga buhay, O God. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, sa kabila ng aming nagagawang mga kasalanan, sinasadya man po ito, Panginoon, o hindi, ikaw po ay patuloy na nagpapatawad sa amin, Panginoon. Kahit kailan, Panginoon, na hindi ka po nagkulang sa aming mga buhay, O God. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, ikaw po ang patuloy na nagpupuno nito, O God, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, patuloy ko po itinataas ang buong kongregasyon na ito, Panginoon, magmula sa pinakabatang miyembro hanggang sa pinakamatandang miyembro sa inyong iglesia ito, God, maging sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon, ay patuloy niyo pong aabutin ng inyong mapagbalang mga kamay, O God, upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na maitaas sa aming mga buhay, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We honor you, God. We magnify you, O God. We glorify your highest name, O God. We bless your holy, holy name, O God. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit of the living God. We acknowledge your holy presence right now, Lord. Patuloy ko po itinataas, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang inyong mga banal na salita na aming maririnig sa napakagandang umagang ito, God, Lord, ay patuloy nga po itong tumimo sa aming mga puso't isipan at upang ito po ay aming maisapamuhay, Panginoon. Lakaran po namin, Panginoon, ang iyong nais lamang at ang inyong kalooban, O God. Sa pangalan ni Jesus, patuloy ko po itinataas at inaangkin ang patuloy na katagumpayan sa buong gawain ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. In the mighty name of Jesus, as we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Bago po tayo umupo, atin pong batiin ang ating mga kapatid. Isang mapagpalang umaga.
Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, let's bless po ang ating mga anak. Lay hands po natin sila. Heavenly Father, we thank you, O Lord, for this opportunity this morning, O God, that you have given us again, O Lord, ng papaano, Panginoon, ang aming mga anak na ito ay muli ay inihahain namin sa iyong banal na harapan at inihingi, Panginoon, ng kalakasan, karunungan, katagumpayan sa kailang buhay. Nawa, Panginoon, lumaki silang ng may pagsunod sa iyo, may pagkatakot sa iyo at pagmamahal. Dalangin namin, O Diyos, na sa kanilang pag-aaral ay pagkalooban mo po sila ng karunungan, katalinuhan na sa iyo lamang matatagpuan. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kaligtasan, anuman ang mahakbangan at mahawakan ng kanilang mga kamay. Pagpalain mo po sila, siksik, liglik at umaapaw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God! Magandang umaga po sa ating lahat. To welcome po muli dito sa Abundant Life Church, Angeles. Amen. So, ganda po ng awitin natin kanina, no? It reminds me when I was in Saudi Arabia, sa Qatar, when the Lord spoke to me. And wini-welcome po natin ang mga attender natin. No? Salamat po at binigyan niyo po ng pagkakataon na makilala po namin kayo at makasama. Si Brother Alfredo Victa, palakpakan po natin. At si Sister Marimla Nikki Sarmiento. Amen. So, siyempre, si Kurt Russell Paule. Asan po sila? Ayun. Taga Santa Cruz sila, no? At si Rosel Lico. Magandang umaga po sa inyo. At purihin ang Diyos at tayo po ay nagkaroon at may lakas. At binigyan tayo ng Panginoon ng lakas para ating siyang muling maranasan, ano? Sa buhay po natin. Tayo po yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming pag-asa. Dalangin namin, Panginoon, muli sa umagang ito, na maranasan namin ang iyong banal na presensya. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kaunawaan, katalinuhan sa iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Pagpalain mo po ang iyong lingkod. Ikaw, Panginoon, na siya mag-glorify. Ikaw lamang ang may taas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Amen. So, napakabuti ng Diyos na po at lahat tayo nandito. Malakas, may pag-asa, may katagumpayan. At ako po ay naniniwala na hindi po aksidente na tayo pinadpad ng Lord sa lugar na ito, kundi tayo po ay inutusan upang marinig natin siya. Amen? Amen. Ang ating pong pag-aaralan this morning is all about through the storm. No? Ano po ba yung Tagalog ng storm? Bagyo. No? Pag sinabing bagyo, bagyo talaga. No? At ibig ko sabihin, mahirap kapag may bagyo. Lalong-lalo na kung isa kang magsasaka, isa kang nagtatanim. Ako po before magsasaka, nagsasaka ko ng palay. Itinataon namin yan na kapag kami aani, yung hindi siya tag-ulan. Bakit po? Kasi masisira yung iyong mga palay. Yung aanihin mo, yung pinaghirapan mo, mapupunta sa wala. Kasi mabubulok siya, masisira siya. So, pagod lang. So, kapag sinabing bagyo, dalawang klase po pag-aaralan natin ng bagyo. Isang bagyo na gawa ng tao at isang bagyo na kalikasan. In our life, we have a different kinds of season. No? A weather season, a weather condition. May panahon ng kasayahan. Amen?
Meron tayo yung, may time na tayo ay masaya. May panahon na bigla tayong nalulungkot. Yun yung hindi natin maiwasan. Kasi yung kasayahan na ipoprogram natin. Amen? Especially pag kami birthday, masigla isang tao kasi birthday na naman niya. Or meron siyang na-receive na isang award or reward, ang saya-saya niya. Pero ang hindi natin inaasahan, yung tinatawag na pagdating ng bagyo sa buhay ng bawat isa. May panahon na dinaraanan tayong may mga pagsubok. Pagsubok na akala mo, kaya mo, pero minsan parang gusto mo nang bumigay. Kadalasan kapag kasiyahan at tagumpay ay yung nararanasan, iba ang prayer natin. Amen? Kapag tayo may victory, ang prayer natin, victory din. Amen? Amen? Kasi masaya ka, nakuha mo yung gusto mo or na-receive mo yung matagal mo nahihintay, na hindi hintay sa buhay mo. Yung prayer mo iba, parang ang saya-saya, parang ang lakas-lakas. But, kapag dumating yung storm sa buhay mo, ng kalungkutan, parang hinang-hina ka. Parang, iba yung buhay mo, parang ang bigat-bigat. Amen? Parang, sa isip mo, parang ayaw mo nang mabuhay. Parang ang lahat ay gusto mo nang matapos. Kapag puro bagyo, yung level ng prayer natin iba. Always, kasi pag nare-receive mo yung blessing, thank you Lord, purihin ka Diyos, ang dami. Pero kapag andyan na, anong nangyayari? Hindi na thank you Lord, kundi help me Lord. Humihingi ka na ng saklolo. When we are in the midst of storm, wala kang ibang magagawa kundi umasa, maghintay sa pangako ng Diyos. Yun lang ang pag-asa natin, yung pangako ng Lord. Na in the midst of trouble, siya lang ang maasahan mo. Siya lang yung pwede mong yakapin na hinahanap mo kahit di mo siya nakikita, you're still there na umaasa ka na, Lord, please help me. Ikaw ang Diyos na pwede lamang makatulong sa akin. Ano po ba ang sabi ng Biblia kapag may storm sa atin? Ang sabi po dito, kita po ba? Yun. In the book of Psalm 94 verse 4, He will keep you safe. Like a bird, keep its babies safe under its wings. Because He keeps His promises. He will keep you safe like a shield and armor. Ang pangako ng Diyos, i-cover ka niya. Kung nakikita po natin yung illustration ng isang eagle sa kanyang mga sisiw, kung paano niya proteksyonan ang mga ito para hindi mabasa. Ginagawa niyang shield ang kanyang katawan. Ang kanyang mga pakpak ay ibinubuka niya para makover niya ang kanyang mga anak. Ginagawa niyang armor. Alam niya yung lamig, alam niya yung sasapitin ng kanyang katawan, pero sinasacrifice niya na ibuka ang kanyang mga pakpak upang ang kanyang mga sisiw ay hindi mga basa. Pag sinabing safe, ano po ba ibig sabihin ng safe? Ligtas ka. Meron kang peace. Amen? Kapag ikay umaasa sa Lord, alam mo, ligtas ka, meron kang peace. Meron kang peace of mind. Kahit anong bagyo, alam mo, may magko-cover sa'yo. Amen? May magko-cover sa'yo. Bakit naman, Pastor? Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Sabi nga, He will keep you safe like a shield and armor.
Mga kapatid, sa umagang ito, lahat tayo nandito, nais nating magpa-cover kay God. Gusto natin ma-cover niya tayo. Bakit? Meron tayong kanya-kanyang kahinaan. May kanya-kanya tayong bagyo sa ating buhay. May kanya-kanya tayong istorya ng ating buhay. Only God can understand us. Siya lamang ang makakaunawa sa atin. Yung kasama mo, katabi mo, maaari naiinis yan. Tinan mo nga, kung naiinis yan, hindi ako naiinis sa iyo. Pero, si Lord, makikita po natin kung gaano kahalaga ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, the Bible is telling us, ang gusto niya sa nating gawin ay, commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ano ba ang sabi ng Psalm about peace in the storm? Ang sabi po natin kanina, kapag nandun yung peace, there is happiness. Amen? Hindi ka naman pwede magsaya nang wala kang peace. Dinadaya mo lang yung sarili mo. Pwede ba magsaya ka? Ang saya-saya mo, pero deep inside, ang sakit-sakit ng nararamdaman mo. Ano kung magsasaya nun? Kailangan pag nagsaya ka, kompleto. Pag nagsaya ka, there is victory. At paano mo ma-receive yan? Paano mo ma-meet yan? Commit your way to the Lord. Let the Lord lead your way. Si Lord dapat ang nagli-lead sa ating buhay. Kadalasan, sabi nga natin, kapag nasa midst ka ng pagsubok, mahina tayo. Amen? Yes. Any decision that we make, kapag nandun yung problema, para ang hirap gumawa ng desisyon. Nasubukan niyo na po ba yan? Na kapag ikaw ay nasa midst ng trouble, parang ang galing-galing mo mag-advise sa iba, pero pag sarili mo, ala na. Ang galing-galing mo sa makita mo yan, ganyan naman yan, pero pag sa'yo, paano naman kaya? Pero kay Lord, wala kang itatanggi. Kaya ang sabi niya, commit your way. When we are battered by the storm of life, we may be tempted to give in to feeling of hopelessness. Amen? Totoo po yan. Wala ka ng pag-asa eh. But if we look to our sovereign captain and commit our way to Him, we will find peace even in the midst of turmoil. Kapag may Diyos ka sa buhay mo, anumang bagyo ang daanan mo, mapaglalabanan mo. Amen. May katagumpayan kang inaasahan. Amen. Because our God is a God of victory. Hindi siya natalo kahit kamatayan. Sapagkat siya ay muling nabuhay. Amen. Akala ni Satan, kapag namatay na si Jesus in flesh, wala na. Hindi niya alam. Yun ang katubusan ng bawat isang nandito ngayon. Hallelujah. Sabi nga, commit your way to the Lord. Kailangan si Lord dapat ang nagli-lead ng buhay natin. Hindi yung gusto ko nito, gusto ko niyan, ako ito, ako yan. Magaling ako, mas magaling ako sa'yo. Hindi po. Even the Lord Jesus Christ, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disciple. Bakit po? Ang sabi niya kay Peter, Peter, hindi mo naunawaan ngayon to. Pero pagkatapos ito, maunawaan mo. Kung ano ang ginawa ko sa inyo, ganun din ang gawin niyo sa kanila. Amen? God lead us the way. Nawala. Next po. Yan. Nag-lock. Sabi po dito,
What does the Bible say about making your own decision? Diyan tayo minsan nagfo-fall, mga kapatid. In the storm, sa storm na nangyayari sa buhay natin, minsan o kadalasan, we make a decision sa buhay natin. In the book of Proverbs, ano sabi? To humans belong the plans of the heart. But from the Lord rather, comes the proper answer of the tongue. All persons' ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Ano po ibig sabihin ng Biblia rito? Ano po ibig ipaalam sa atin? Ang sabi ng Lord, nasa tao ang pagpaplano. Oo, nasa atin sa bawat isa. Tayo nagpaplano, tayo nagdidesisyon. Kaya ko, gusto ko nito. Pero sa Lord pa rin yung final. Ang final decision. Ngunit ang Panginoon ang nagpapasya. Kaya minsan nakala mo yung prayer mo hindi in-answer ni Lord. In-answer na pala, matagal na. Hindi niya ibinigay kasi baka ikapahamak mo. Baka hinihingi mo kay Lord, sasakyan na napakaganda. Gusto mo eroplano hindi ka naman piloto. Gusto ni Lord mag-pilot ka muna. Mag-aral ka muna. Hinihingi mo bahay na maganda. Hindi ka naman pala naglilinis ng bahay. Yun lang hiningi mo, di naman kasama yung kasambahay. So gusto ni Lord, maglinis ka ng bahay. Baka iniiwan mo lagi yung plato sa bahay ninyo, baka yung asawa mo palagi naglilinis. Tingnan mo yung asawa mo, totoo nga yun, love. Totoo yun, darling. No? Nung nililigawan nung unang-una, sabi, hindi pa hihirapan. Nung matagal-tagal na? Ako nagtatrabaho dito. Ikaw maglinis dyan. Ang sabi po ng Biblia, to humans belongs the plans of the heart. Ano yung gusto mo? Minsan, ina-allow ni Lord, sige. Sa mga anak natin, ganun. Sino po magulang dito? Ina-allow natin yung mga anak natin sa kakulitan nila. Sige na nga. Tingnan ko lang kung hindi ka mapaso dyan. Napaso, ayun, tagtanda. Binagtanda sa ibang word, nadala. No? Pero may mga plano tayo sa buhay na maaari nagtatagumpay. No? Ina-allow ni Lord na okay, tama. Pero minsan, merong sinabi ang Biblia sa atin. No? Ano po ba ang sabi ng banal na kasulatan? Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin. Kailangan itinatrust mo kay Lord Minsan nangyayari, nababypass natin si Lord. Akala mo will ni Lord pero hindi pala. Nabypass mo siya. Pero inallowed ni Lord na maranasan mo para maalala mo siya. Di ba sabi ko sa'yo, anak, hindi muna. Di ba sabi ko sa'yo, anak, saka na muna, hintayin mo. Nagmadali ka. Sabi nga dito, I will guide you along the best. I will guide you along the best pathway for your life. Hindi sinabi ni Lord, I will guide you along your pathway. May best na sinabi si Lord. Amen. The best. Pag sinabi the best, maganda yon. No? Pinaka. I will advise you and watch over you. God has a promise. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita. No? I will guide you. Aakayin kita. Sa daan, tuturuan kita. Ang tanong, nakinig ba tayo? Alam ni Lord na pagsulpot mo sa mundong ito, may dadaanan kang pagsubok. May dadaanan kang bagyo. Inihahanda ka ng Panginoon sa mga tatahakin mong landas upang kapag ito'y iyong nasa lubong, alam mo na ang iyong gagawin.
Kaya nga sabi niya, I will guide you. Bakit? Siyempre nilikha niya tayo, mga kapatid. Para sa mga anak natin, may mga plano ba sa mga anak natin? Bigla lang ba silang sumulpot? Di ba nagpa-plan tayo kapag meron tayong anak? Wala yata ako lang. Nagpa-plan tayo, ano ba yung magiging, ay, gusto ko sa anak natin maging engineer yan. May plans. Amen. Ang gusto ko sa anak ko maging doktor yan. Ang gusto ko sa anak ko maging pastor yan. Wala yatang ganon. Gusto maging pastor yung anak. Bakit kaya? Nangingiti yung mga pastor, oh. Sige, subukan nila. Hallelujah. Mga kapatid, ano tinuturo ng banal na kasulatan sa atin? God wanted us to be patient. Patient sa mga darating na biyaya ng Panginoon. Huwag nating madaliin. Kaya lang, sabi nga, may part tayo na dapat hindi natin gagayahin. May sinabi ang banal na kasulatan na dapat huwag natin gagayahin. Ano ba in biblical version? Ang sabi po dito, do not be like the horse. Sino kakaalam sa horse? Or like the mule, which have no understanding, which must be harnessed with bit and bridle, else they will not come near you. Hindi ba may tali sila na kapag saan mo sila hahatakin, doon sila pupunta? Ganun ba tayo? Madali tayo matangay? Ayaw ng Lord yun. In other words, God wants you to be able to listen to and follow the Spirit's whisper. Kapag nagpe-pray ka, dapat naririnig mo ang banal na Espiritu. Amen? Sino nakaranas na kapag nag-pray parang may bumubulong sa kanya? Wala yata. Si sister lang. Ayun. May bumubulong, iuwi na kita. Sino gusto na umuwi na kay Lord? Wala. Kita nyo na? Wala nag-whisper eh. Hallelujah. Lord, gusto ko pa mabuhay ng mahaba. Minsan may bumubulong sa atin, no? Sa akin po, in my experience, when I was in Qatar, doon ko na-experience yung whisper na parang may kausap ka na wala namang ikaw nakikita. Na parang nasisiraan ka ng ulo na hindi ka naman sira ulo. Na hihingi ka ng sign kasi duda ka na kung sino ang naririnig mo. Nakakatakot po. Na kapag ganong may whisper, nakakatakot siya na exciting. Kasi mafe-feel mo talaga na may kausap ka. Ang sabi po dito, do not be like the horse or like the mule, which have no understanding. Tayo po ba may pagkaunawa sa banal na kasulatan? Say amen. Siyempre, naunawaan natin. Siyempre, naiintindihan natin. Ayaw natin makatulad sa mga ito. Sabi nga, wala silang kaunawaan. However, sometimes you don't listen to God's guidance. Hindi tayo nakikinig. Sometimes we are stubborn and want to go our own way. Gusto mo yung sa'yo masunod. Ayaw nating natuturuan. Kaya nga stubborn tayo. At pagdating ng panahon, at those time, we may fail and make a wrong decision. That leads to, pagkakamali natin. Nagkakaroon ng storm sa buhay natin. A wrong decision is a decision that is not in keeping with God's plan for your life. May plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Alam mo yun, kapatid, ayaw mo lang sumunod. Gusto mo na susunod yung sayo. Keeping with God's plan for your life. A wrong decision is a decision that is not following God's guidance or direction for your life. Ano ba nangyayari? Kapag ikaw ay nasusunod mo yung sarili mo, nagkamali ka,
Ano nangyayari sa buhay mo kapag nagkamali tayo? Ang sabi po dito sa Psalm, many sorrows shall be to the wicked. But he who trusts in the Lord, mercy shall surround him. Amen. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, kapag tayo ay nagtatrust, say trust, tiwala, si Lord yung mercy niya shall follow you. Amen? Yes, yun ang sabi ng Biblia. Kapag nangako ba ang Diyos sa susunod, natutupad? Yes. And I will give you example in biblical account that there is a person ng panahon nila nawalan sila ng tiwala sa Panginoon. Pero pinakita ng Panginoon na ang kanyang pangako ay tunay at tapat. A person who is like that never knows what to do, he has many ideas in his mind. Ang sabi sa book ng Santiago, pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Ayaw ng Panginoon na pabago-bago ang isip natin. Ang gusto ng Panginoon, kapag oo, oo. Kapag hindi, hindi. Ganun lang. Ang sabi ng Panginoon, kapag sobra pa dito, kasinungalingan na. Ayaw ng Panginoon nun. Kaya nga, ang sabi dito, in the book of Genesis, doubt leads to wrong decision. Yun yung storm natin. In the book of Genesis, sabi dito, so, she said to Abram pa siya nung hindi pa siya naging tatay, the Lord has kept me from having children. Nagsasalita po si Sarai. Kilala niyo po si Sarai? Sino po siya? Ang sabi niya, go sleep with my maidservant. Perhaps I can build a family through her. Abram agreed to what Sarai said. So after Abram had been living in Canaan 10 years, Sarai, his wife, took her Egyptian maidservant Hagar and gave her to her husband to be his wife. Aray. No? What can we do when we realize we made a wrong decision? It's a wrong decision. Oftentimes we think we're making a right decision and then all of a sudden it dawns on us. Kapag tayo ay nagkamali sa wrong decision, sa atin bumabagsak ang problema. Amen. We can never deny that. Kaya nga kailangan natin si Lord in every decision. Bakit? Kasi ayaw natin magkamali. Kasi kapag nagkamali ka, ang hirap bawiin. Ang hirap gamutin, ang hirap i-correct. It takes time. Katulad po ng nangyari dito kay Abram at kay Sarai. Hindi nila hinintay ang pangako ng Panginoon na sila ay bibigyan ng anak. Eh sino ba naman pastor maghihintay? Eh ilang taon na po ba si Sarai? Si Sarai noon po, nung siya ay hindi pa nagbubuntis, is 75. It was a difficult 10 years ago to have children. 85 years old naman po si Abram. 10 years pa. Ano po nangyari? It was a difficult 10 years ago to have children. By now, it seemed impossible. Aba, sino ba naman ang may edad na 75? Sino ba 75 dito? O lagpas na? Hindi na manganganak. Aasa ka pa ba sa Panginoon? Hindi po ba? In practical speaking, in literal way, kulubot na yung balat natin. Pero entong tanong, nagsalita ang Diyos nangako ang Diyos. Kaya hindi nakapaghintay itong mga ito dahil, ano po nangyari? Nagduda na sila sa kapangyarihan ng Diyos. So they began to doubt that God would
could fulfill His promise. Hindi na po nila nahintay ang pangako ng Panginoon. Sarah begins by blaming God for keeping her from having children. Nawala yung patience. Nawala yung tiwala. Nawala yung trust. So, nagkaroon ng, ano po, ang buhay nila, ano po nangyari? Nagkaroon ng malaking pagsubok. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, nang nabuntis na itong maid servant, ano nangyari? Iniinggit niya na si Sarai. Kasi baog eh. Pero hindi nila alam, there is a God's plan for Abram. Amen? Nagbuntis po. Kaya nga nagpunta ang Panginoon eh. Dumalaw sa kanya. Magbubuntis ka, sabi ng Panginoon, sa panahon na ito, mula ngayon, pagbalik ko, sabi ng Lord, magbubuntis ka. Magbubuntis ang asawa mo. Eh si Sari, nasa likod ng curtain. Tumatawa siya. Paano mangyayari? Tanda-tanda ko na. Hindi na nga ako dinadatnan. Ano sabi ng Lord? Wala bang imposible sa Diyos? Doon ipinakita ng Lord ang kapangyarihan niya, mga kapatid. Siya lumikha sa atin eh. Amen. Anumang mountain, anumang storm ang dinadaanan mo, kapatid, sa mga oras na ito, may magagawa ang Diyos. Amen? Amen? Eh, ito mga ito, nakakausap na nila ang Lord, nagdagot pa, yes. Bakit kasi? Tao eh. May weakness. Hindi perfect. Pero ano pinakikita ng Panginoon sa mga oras na ito? Sa atin. May magagawa ang Diyos. Ang sabi niya, trust in the Lord. Kailangan mag-trust tayo, mga kapatid. Huwag sa sarili natin kasi itong mga ito, nag-trust sila their own understanding. Na kapag nagkaanak siya, magiging okay ng lahat. Pero hindi eh. Kasi kaya nga noon pa lang, meron ng tinatawag na surrogate eh. Luma na yung ngayong version na yan. Amen? Noon meron na kapag gusto kong magkaanak at hindi ako pwede mag-anak, kukuha ako. Ayun meron Sa Biblia, meron nga eh. Ngayon pa lang na-discover natin. Noon pa meron na. Amen? Kaya nga mga kapatid, ang gusto ng Lord sa storm na ating dinadaanan sa ating buhay, sa Kanya tayo kakapit. Amen? Yes, indeed. Nakakagawa tayo ng mga wrong decision. We are not perfect. We've made mistake. Pero anong pangako ng Lord? Ang sabi ng Lord, even if you've made some wrong decision in life, even if you doubt God's promises, God is God of second chances. Is that good? Amen? Second chances for you. Just as he was for Abram. Si Abram nagkamali eh. Pero may chance. Binigyan ng chance si Lord. God continued to speak even when we doubt. Kahit nagdududo ka, kapatid, nangungusap ang Panginoon sa iyo. Gusto niya makilala mo siya ng mas higit pa. Gusto niya magkaroon kayo ng great intimacy, great relationship. Gusto niya, nag-uusap kayo. Kinakausap niya ang puso mo. You have a choice to make. Should I listen to God or to me doubt and fears? Listen to and believe God. Even though it might not make a lot of sense, eventually His promises will be fulfilled in your life. Siya ang magpupuno. Yung hindi mo kayang punan sa buhay mo, ang Panginoon ang magpupuno.
Amen. Ang gusto ng Lord, mag-trust ka lang. Magtiwala ka sa Panginoon. Kahit taon yan, itiwala mo sa Lord kasi yan naman ang kailangan. Parang sa kasama mo. Tingnan mo yung katabi mo kung may tiwala ka dyan. May tiwala ako sa'yo. Siyempre, mga kapatid, paano ka tutulungan ng Lord kung hindi ka nagtitiwala sa Kanya? Nagda-doubt ka. Kahit na nagkamali ka, alam ng Lord, magkakamali ka. Hinihintay lang niya, tumawag ka sa Kanya. Sa storm na danadaanan mo, alam ng Lord kung papaano Kanya i-shield, ipoprotect. And your prayer is your armor. Amen? When we pray, God answer. Siyempre, nananalangin ka sa Lord eh. Sabi nga ng Lord, kumatok ka at ikaw bibigyan. Kumakatok ako sa inyong puso. Ang gusto ng Lord, i-welcome mo siya. Mag-trust ka sa Panginoon. In our conclusion, what if you've made a lot of wrong decision? What is your life if your life is full of bad consequences because of those decisions? It's never too late to begin to believe God's promises. Hahawakan natin mga kapatid ngayong araw na ito ang pangako ng Panginoon sa iyo at sa akin. Amen? Hahawakan natin ngayon yan. Siyempre, nangako siya eh. Kung naniniwala ka sa Diyos mo, hahawak tayo sa Kanya. God is a God of second, third, and fourth chances. His promise of your life remains. Just reach out and believe it. Amen? I encourage everyone to stand at tayo po ay aawit sa Panginoon. And this morning, I want you to be with me singing unto the Lord with all your heart. Open your heart to the Lord and receive the Holy Spirit. God is the one who gives us the opportunity to be with Him this morning. Huwag mo tingin katabi mo. Kung hindi ka umaawit, awitan mo siya. Parang isang anak na umaawit sa kanyang ama, na kahit sintonado, natutuwa yung ama dahil nakikita niya anak niya umaawit, inaawitan siya. Amen? That is our Father. Siya yung ama natin. Hindi siya tatawa sa iyo. Kung umawit ka man ng sintonado, anong gusto niya, inaawitan natin siya. Katulad ni Haring David na inaawitan niya lagi ang Lord. Gusto niya marinig ang boses mo. Yes, Lord. We glorify your name, O Lord. Hide me now. Yes, Lord. Under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. Yes, Lord. And I will be
Heavenly Father, oceans rise and this road. you are above the storm. I will soar with you Father in heaven, above the storm. you heard the voices of your children. You are King over Umaawit kami sa iyo, O Lord, nang may kababaang loob, nang may pagpapasakop sa iyo. Na sa buhay namin ito, Panginoon, hahawak kami sa mga pangako mo, O Lord. Forgive us, O Lord, kung kami man ay nakapag-desisyon ng mali sa aming buhay. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kahinaan, sa mga desisyon na hindi ka namin, Panginoon, kinausap. You are a God of chances, O God. At inihingi namin, Panginoon, sa umagang ito, na muli, Panginoon, ay bigyan mo kami ng katagumpayan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng haluwagin sa aming mga karamdaman. Sa aming mga dinadala, Panginoon, pagpasok pa lang sa bahay-sambahang ito, Panginoon. You have promised, O God, na kapag kami lumapit sa iyo, ang lahat ay pagagaanin mo. Lord, lumalapit ang iyong mga anak. Yakapin mo po sila. Buong higpit, Panginoon. At sa kailang buhay, O God, ay maranasan pa nila na hindi nag-iisa ang iyong mga anak, kundi sinasamahan mo kami. Sinabi mo, Panginoon, sa Book ng Santiago na mapapalad, Panginoon, kayo mga nagdaranas ng mga pagsubok, sapagkat dadalisayin ko ang inyong mga puso. Lord, salamat sa pagdalisay mo sa aming mga puso. Sa pananampalataya, O God, na sa'yo lamang namin matatagpuan. Salamat, Lord, sa pagpapala na aming tinanggap sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga magulang, sa aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo po kami sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In Ang kapal ng love Panginoon ay isang team na pagpapahayag ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa muli niyang pagparito. Thank you for this love, Lord. Isang paalala sa kagandahan loob ng Diyos Thank you sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito isang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin ito ang bagong tipan. Ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Jesus sa krus ng Kalbaryo. Maring pinapaalala ni Apostol Pablo na sa hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain na dapat igalang. Ang pakikibahagi nito ng hindi nararapat ay nagbubunga ng hindi maganda. You reigns victorious. I am lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven.
po natin ang tinapay. Tayo po manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos po ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin ang sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus. Patuloy po niyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang tinapay na ito upang maging pagpapala rin naman sa amin. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pagkaanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagputol-putol yon. Pagputol-putulin po natin. At sinabi, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tanggapin po natin. Taas po natin ang kopa. At matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito at gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Matapos maghapunan, ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang dugo upang muli sa buhay natin ay maranasan natin na mayroon tayong Diyos na buhay. Tanggapin po natin. Panginoon naming Diyos, lubos po ang aming pasasalamat sa iyong anak, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin upang ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil sa kanyang mga latay, ang bawat isa ay nagkaroon ng kagalingan. Pagpalain mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Before po tayo magbigay sa Panginoon, let's read this verse po and absorb this. Psalm 4:5. Offer right sacrifices and put your trust in the Lord. Amen po ba? Ayan po sa pagbibigay natin sa Panginoon, hindi po dapat naaalis yung tiwala natin sa Kanya na yung ibinibigay natin sa Kanya is ibabalik niya ng siksik, liglig at umaapaw. Yung pagtitiwala natin sa Kanya na kahit na kaunti na lang yung pera na meron tayo, pero alam natin na kailangan natin magbalik para sa Panginoon. Alam natin na kailangan natin suklian yung kabutihan at yung pagpapala na ibinibigay niya. And kapag nakita ng Panginoon na mula sa puso yung pagbibigay natin sa Kanya, mas higit pa dun sa binigay natin yung ibabalik niya na pagpapala sa atin. Amen po ba? And let's pray po. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa
napakagandang umagang ito, Panginoon, na muli mong ipinagkaloob, Panginoon, sa bawat isa. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang ibibigay ng bawat isa, Panginoon, para maging pagpapala, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, at sa ikalalago pa nito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga magbibigay, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa kanila, Panginoon, at sa mga hindi makakapagbigay, Panginoon, patuloy namin silang idinadalangin, Panginoon, at balang araw, Panginoon, sila ay malayang magbabalik sa iyo, Panginoon, ng gusto nilang ibigay sa iyo, Panginoon, at nang nararapat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. Patuloy ka naming itinataas, Panginoon. Patuloy naming dinadakila ang pangalan mo. Maraming salamat po. Muli po ay pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga trabaho, Panginoon, ang aming pangkabuhayan, Panginoon, na ginagamit namin, Panginoon, para makapagbigay, makapagbalik sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. With a grateful heart, give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. All right. Praise God po. Good morning. Good morning. Salamat po sa ating mga bagong kapatiran. Later on po, announcement, we will be having short seminar, tama? Short, seminar with Brother Alfredo, converting tap water into world-class, healthiest water. Wow! So during lunchtime, you can listen if you can, pwede po kayo mag-join. Paano po i-convert yung ating mga tap water para konting knowledge about how to change po yung mga tubig natin para hindi tayo masyadong bumibili ng mineral water. Hindi naman. Pero it's another way para mapag-save din po tayo financially. It depends po. Pwede po tayo mag-join later on with Brother Alfredo, how he will share his knowledge about those conversion po. Okay? All right, announcement. We're praying po. Let's join po sa ating pong family camp. It will gonna be on May 24 and 25. Please, send na po yung mga names ninyo and your list para ibigay nyo na po sa akin so we can pre-register na po sa main. That will be on May 24 and 25 sa Dasmariñas, Cavite, sa Jabez campsite. That's 1,200, includes your food, your lodging, and also your t-shirts. So, first come, first serve po. Kung sino po yung makapag-register, sila po yung makapili ng room na may aircon since limited lang yung aircon na mga rooms. Pero kapag hindi naman sila makapili na ng aircon na rooms, meron pa rin namang parang less, I think 1,000 or 1,100 yung hindi nila makakuha na rooms na may
aircon. Medyo mainit kasi. So, if possible, mas maganda po makapag, register na maaga. What else? Okay, so, all the ministry heads, those ministry heads na-appoint po ni Pastor Well during one worship, all of you po, meron po tayong general meeting that will be on Sunday, fourth Sunday po, on April 28. After po ng service, we will be having general meeting to fill up those other ministries na wala pong heads doon sa mga ministry na yon. Alright, so please be advised, lahat po kayo ay inimbitan po namin. What else? Okay po alright, yan na ba yung last? Okay, so marami po tayong birthday celebrant this month of April. Let's call on Parker. You won. Simon. Happy birthday, Jenny. birthday to you. Happy birthday, Nico. Daniel. Happy Come on. birthday Para. to you. Happy Seldon. birthday, Trixie. happy And- birthday to you. Alright, si Tita Maria Cruz. Sino si Tita Maria Cruz? Okay, sige po, lahat ng mga may birthday. And then let's call on our Pastor Joe as for Dalawa lang nandito. Dami mong binanggit, dalawa. Asan na iba? So, please come over here, yung mga birthday celebrant. Yan, no? Daming mga celebrant ngayon. Ang pinakabata, si Brother Daniel. Si Simon nasan? Simon? Ayun. So, bali, 5 celebrant po tayo. Tama ba? Si Yuon, nasan? Okay. Yung tatay na lang. Simon. Sino pa? Ba? Sige. Okay. Si Yuon natulog pa. Okay. Let's pray po para sa kanila. Hands po natin itong mga ito. Ang saya naman ng buhay. Heavenly Father, we thank you, God, sa buhay ng mga ito. Lord, na muli, Panginoon, tumako na naman ang yugto ng kailang buhay. Sa panahon na ito, Lord, na pagdiriwang, sila po, Panginoon, ay may kalakasan, may katagumpayan sa mga taon na nagdaan sa kailang buhay. I pray, Father God, today, na kung paano, Panginoon, mo sila iningatan ng mga nagdaang panahon, ganun din nawa, O Diyos. Ingatan mo po sila, samang sulok sila, dali ng kanilang mga paa. Bawat mahawakan ng kanilang mga kamay ay pagpalain mo, O Diyos, upang maging pagpapala rin naman sa amin. Pagpalain mo po sila sa kanilang mga dalangin sa iyo. Bigyan mo sila ng karunungan upang sila magkaroon ng katagumpayan. Sa kanilang kalusugan, O Diyos, dalangin ko na patuloy mo silang gabayan, patuloy mo silang pagkalooban, anumang sakit, ng karamdaman, Panginoon, nais dumapot, dugpuin sila, Panginoon, hindi ito magtatagumpay dahil sila ay mga anak mo. And I pray, Father God, today, pagpalain mo po sila, siksik, liglig at umapaw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Talagang abundant talaga, may pakik pa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Palakpakan natin. No? Yun yan po kasaya dito sa Abundant Life. Noon po, nung ako'y nag-aaral, tinitingnan ko lang yung kapitbahay namin kapag nag-celebrate sila ng birthday. Wala akong cake. Opo, totoo po yun. Naranasan ko po na yung kapitbahay mo nagse-celebrate, ang saya-saya nila. Hindi ko nga alam yung lasa ng spaghetti noon. Parang ayaw nila maniwala. Sige po, tayo tumayo na. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Amen. Mabuti ang Diyos. God is good. All the time. God is good. Amen. Hallelujah. Let's bow our head for the final blessing. Heavenly Father, we thank you, O Lord, na muli ay dumako na naman kami sa pansamantalang pagwawakas ng aming sama-sama at salo-salong pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Lord, sa aming paglabas sa bahay-sambahang ito, dalangin namin, Lord, kasama ka namin. Hindi man kami lagi nakakatawag sa iyo, huwag mo kaming iwanan. Lagi mo kaming hawakan, Panginoon, sa lahat ng oras upang ang bawat isa ay magkaroon, Panginoon, ng pagpapala ng gagaling sa iyo. Ano man, Panginoon, ang humadlang sa aming daraanan, ikaw, Panginoon, ang kasama namin. Ang lahat ay may katagumpayan. Kung sino man sa amin, Panginoon, ang nagnanais na kami bumagsak, hindi ito mangyayari sapagkat ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang Diyos ng pagpapala. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos ng katagumpayan. Naway lubusan kayo ng gawing banal ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niya wala kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumayin niya nawa kapayapaan at kagandahan loob ng ating Panginoon in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ate pong sabay-sabay sasabihin, ang ating mabuting Diyos na siya mag-iingat sa iyo at sa akin hanggang sa muli nating pagtitipon, siya rin ang sasalubong sa iyo ng mabubuting kapalaran at susundan ka ng kanyang kabutihan, kaawaan at maraming pabor. Pagpalain ka ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Shalom! Shalom!